Yan, hello po. Yan, random sharing lang. So, ayun po, please like it, share it, tap it, guys. So, our topic right now is purity. Wait lang po, no? Puso ko lang. So, since nasa series pa rin tayo ng Partaking God's Character, so, ito po yung ating pag-uusapan, no? So, gaganto po muna tayo. Trentahin, parapernalya ng trentahin. So, ayun po, no? So, purity po, purity, that's our topic right now. So, paki-share na lang din po sa group chat natin, kapatid, no? Please. Yan, hello. Uy, salamat po sa nag-repost. Uy, may nag-repost. Uy, may nag-share. So, habang hindi pa po tayo nag-i-start, no? TikTok and PC muna tayo. Uy, may nag-share. Uy, may nag-share. Ay, yung isa pala, gagayin ko yung isang TikTok and PC dito. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ng consistent. Tap, tap, tap. Share, share, share. 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 Tap, tap. Tap, tap, tap. Share, share, share. Habang naghihintay po tayo ng makikinig po sa devotion natin. So, TikTok and PC muna tayo for today's video. Tap, tap. Wait lang tingnan ko yung internet ko, baka kakaganito ko. Ay, wait lang. Tap, tap, tap. Share, share, share. 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 Wala pa nagsisend ng diamonds eh. Joke lang, hindi po kayo magsisend. Ito lang po hinihingi ko, yung heart me lang, heart me. Yung heart me lang, heart me, kasi yan po yung nakakadagdag ng algorithm, pero wala na pong iba. Pero habang naghihintay po tayo, 10 minutes kasi bago po tayo makaano, kaya tap, 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 share, 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 tap, 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 share, share, share. Ay, outline po, sige, subukan kong iayusin yung mga outline, kapatid, para meron tayong notes. No? Subukan ko po. Pero wag po kayo mag-alala kasi sa mga susunod na araw, nawa mapayagan tayo ni TikTok na mag-PowerPoint, no? Kasi mas sanay akong merong PowerPoint eh. So yan. Uy, may nag-heart! Uy, may nag-heart! Uy, may nag-heart! Uy, may nag-heart! Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap. Pwede na, no? Pag halimbawa, wala na talaga, at kinakailangan na talagang kumita, tap, tap, tap. Oo, magsa-sideline na lang ako. Tap, tap, tap. Lalagay ko dyan, fundraising. Tap, tap, tap. Share, share, share. Joke lang, joke lang. Joke lang, hindi ko gagawin yun. Joke lang yun, joke lang. Baka merong mga ano dyan eh, may mga basher dyan eh. Sabihin na naman nila. Hindi, ano lang to. Ano lang, waiting time, waiting time. Amen. So, ayun, kamusta po buhay-buhay nyo? Sino po yung mga nabaha? We are praying sa inyo, no? Salamat sa Panginoon kasi may mga nag-update sa atin sa group chat, no? Kaya nakikita natin, no? Ay, hindi po. Kuya lang po ako. Kuya lang. Tap, tap, tap. Kasi 6 minutes pa. Maghintay pa tayo ng 6 minutes. Oo, wag naman tayo masyadong seryoso kasi sabi nga ng 'di ba ng mga doktor laughter is the best medicine. So
Tingnan niyo yung Pilipino, binaha na, nag-swimming pa sa baha, di ba? Kaya tayo pinagloloko ng gobyerno eh. Kasi nagsiswimming pa kayo sa baha, so pinanindigan nila, na-enjoy nyo pala yung baha. Kaya dumami yung resort dito sa Pilipinas eh. Di ba? Sobrang sobrang pinanindigan ng mga nasa gobyerno na napakasaya natin sa baha kasi nagsiswimming tayo. So kakaganon natin, ayan tuloy, natuwa tuloy sila. Gumawa sila ng maraming flood control na hindi nakakatulong. Tama? Kaya ano, talagang nako. Opo, sumaykin. Kaya ganun talaga eh, di ba? Oo, bigla pong tumigil, purihin nga ang Panginoon kasi pabaha na dito sa amin eh. Oo, more project, more baha to come. Yan, so we're just waiting for others, kapatid, no? Siguro, teka lang, ilan na ba? Uy, nawawala ata internet ko. Pakicheck nga po, naglalag ba ako? Naglalag? Hindi naman. Pakicheck na lang po kung naglalag, no? So, hindi naman. So we're just waiting for others to join, kapatid, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? So malapit na po mag-bare months. Ang bilis ng panahon, no? Ay. Sa December na lang pala ako maggaganon mamamasko. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap, tap. Ay, wala pa po akong sound card, kapatid. So, pag may sound card na, may worship time na tayo. Tap, tap, tap. So, we're just waiting for others to join, kapatid, no? So, wait lang natin. So, ay, nawala na talaga yung internet. Medyo naglag tayo, kaka-tap, tap, tap, share, 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 tap, 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 share. Naglag na. Yun nga po, hindi pa kasi maayos at saka nare-restrict ako, kapatid, pag hindi naka-sound card. So, ayun, kaya ganun po. So, ayun, no? Wait lang natin yung iba. Ayan, taga Cavite ka, Shell. San ka sa Cavite? Oo, dito. Grabe, ewan ko ba kung anong meron dito sa Cavite. Ano, ang init kanina, biglang bumuhos. Sabi ko pa naman, syempre, e-bike natin, di ba, ano yun, may trapal. Talagang rolyo-rolyo ako eh. Sobrang init. Sabi ko, init ah. Tapos nalingat lang ako konti, bigla nang umulan. Grabe naman yan. Ano ba namang ulan yan? Tumingin ako, mainit. Di nag-drive ako konti. Pag ano ko, dumidilim. Sir Joel, taga dito po sa Cavite, sa Toklong. Oo, talagang ano nga po. O yung mga taga Cavite or Toklong dyan, kapatid, please. Medyo naglalag po, no? Dahil ata, nalamigan ata yung wifi namin. Yan, no? Nalamigan yung wifi, kaya naglalag. O yung mga taga Cavite dyan, uy, baka kaya yung pumunta dito, no? O kaya mag-meet tayo somewhere, no? Yung mga taga Cavite. Oh, meron kaming outreach sa Alfonso, Cavite. Meron din kaming meron in church namin dito sa Kawit po. Oh, Naik, malapit lang yung Naik. Punta na kayo. So bago po yan, tayo po muna ay manalangin. 10 minutes na, tapos na po yung pagiging TikTok and PC ko. So pakilagay muna nga dyan, present, 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 present. Sige po, paki-check. Paki-ano po. Palagay po, present, present, present.
Yan, wait lang po Yan, sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil ikaw po ang Diyos na kumikilos po sa aming mga buhay. Salamat po dahil may biyaya ka sa amin. And Lord, we want to promote our purity, Panginoon. You are holy, so that we want, Lord God, to become holy in your presence, Panginoon. Kaya Lord, we pray and declare that you, O God, will always move upon us. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Patawa-tawa tayo ngayon, pero seryoso po yung topic natin ngayon. Amen? So, ang topic natin ngayon, since tayo po ay merong partaking to God's character, tama po ba? Ang gusto pong ituro ng Diyos ngayon ay purity. Amen? A heart that belongs to God. Sabihin mo nga dyan sa comment section, purity. Amen? So actually kapatid, di ba kanina, tinapik natin, di ko po alam kung sino yung present, pero mamaya po magda-download na rin ako ng mga recap natin. Kanina po forgiveness, no? Kasi yan yung isa sa mga hadlang talaga ng ng mga bagay na kayang gawin sa ng Panginoon pag hindi ka nagpapatawad. At pangalawa kapatid, kasalanan, no? So kapatid, napakahalaga ng purity kasi ito po yung puso mo na dapat nasa Panginoon. Amen? So, para mas maintindihan natin, 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sige po, pakibuklat. Buklarin ko rin sa Tagalog, kapatid. Unang Pedro chapter 1 verse 15 to 16. Nakikita niyo po ba to? Yan, pakicheck na lang, no? Yan, 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sige po, pakibuklat. Okay lang malumay ang Bible mo, ang malaga binabasa yan. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. So, buklatin natin, no? Basahin natin muna sa Tagalog bago ko babasahin sa English. Yan. Okay, basahin ko na ha. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ngayon, pagdating po sa English, maganda. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. It is written, be holy because I am holy. So kung titingnan natin kapatid, etong topic na to ay maiintindihan natin na ang purity po kapatid ay hindi lang ito simple na iniiwasang mo magkamali. Amen? Kundi ang purity ay you are allowing God to shape your thoughts, your desires, your motives, your words, and action so that our lives increasingly reflect His holiness. Amen? Again, ang purity, minsan kasi pag sinabing purity, laging nasa isip mo yung lust. Tama ba? Para bang yun lang yung counterpart ng purity. Hindi eh. Hindi lang po ito sa lust, hindi lang ito sa sexual immorality. Kundi kapatid, na ito pong purity ay ito po yung dapat na ugali mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Katulad niya ni Kevin, ay binlock agad ni ano, no? Kaya Kevin Buban. Ay nako. Hindi niya mai-apply sa sarili niya. So kung titingnan natin kapatid, ang purity, hindi lang po to about sa sexual immorality, no? Hindi lang to about sa ano man ang mga bagay na para bang malalaswa, hindi lang yon. Kundi kapatid, ang sinasabing purity ay ito po yung yung pagpupursue mo ng holy life. Amen? Sabi mo nga dyan, pursue. So ibig sabihin kapatid, is that habang nabubuhay ka dito sa lupa, dapat ang buhay mo ay nagpapakabanal. Amen? Dati kapatid, nung hindi pa ako mananampalataya at lalong-lalo na nung medyo mababaw pa ako, parang pakiramdam ko pag banal, yung word na banal, hindi na nagkakamali. Di ba? Para bang, pag nakita ko yung isang tao na banal, para bang may tumutunog sa likod nila, ah! Para bang pag naglalakad sila, merong choir na sumasama na, hallelujah!
Parang ganun ba? Yung parang aliwa-liwanag ng buhay nila. So pakiramdam ko to ako, hindi ako worthy na mag-church, no? Hindi ako worthy na pumunta sa mga gawain. So pakiramdam ko, hindi ako pinapakinggan. Yun yung pakiramdam. Pero kapatid, ikaw na nananampalataya sa Panginoon ay gustong matuto ng Diyos na i-pursue mo yung holiness. Amen. I-pursue natin yung holiness. So, ibig sabihin, kapatid, you are partaking to God's character because He is holy. So, therefore, you will be holy. Amen. Kung gusto mong mag-partake sa character ng Diyos, dapat maintindihan mo na banal po ang Diyos. Amen. So, kaya ito po yung pag-uusapan natin. Ngayon, ano ba yung sinasabi ng Diyos na God is holy? Pag pinag-usapan natin ang partaking into God's character, dapat maintindihan natin na characteristic ng Diyos ay yung kanyang kabanalan or holiness. Amen. Ang Diyos po, hindi po siya merong holiness, kundi siya talaga ay yung banal. Diretso. Amen. Kaya nga, di ba, Isaiah 63 verse 3, Isaiah chapter 6 verse 3, or pag nakikita nyo yung mga encounter ng mga anghel, di ba? Lagi nilang sinasabi, holy, holy, holy. Banal, banal, banal ang dakilang Panginoon. Amen. Sabi mo nga dyan, holy, holy, holy. Amen. Ang holiness, kapatid, it is the very heart of God. Holy siya, kaya just siya. Holy siya, kaya maibigin siya. Holy siya, kaya compassionate siya. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, kung ang Diyos ay banal, dapat ang tinawag niya rin ay namumuhay sa kabanalan. Amen. Kaya nga, kapatid, di ba, nung tinanggap po si Jesus, talagang may nagbago sa'yo. Tama, mali. Para bang meron nang nagsasalita sa'yo na wag mong gawin yan. Tama ba ako? Para ba naglalaban na yung kaudyukan na gawin mo yung mali at wag mong gawin, di ba? Kasi nga, God is saying to you, be holy because I am holy, says the Lord. Amen. Hindi po sinabi ng Lord, uy, gayahin mo yun. Hindi, di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, you are being set apart. Sabi mo nga, set apart. Amen. So, ibig sabihin, you are being set apart. Hiniwalay ka doon. Kasi nga holy. Amen. Di ba, kapatid? Actually, mas maintindihan niyo yung holiness ng Panginoon pag nagbasa kayo ng Old Testament eh. Di ba, kapatid, sa temple courts, hindi pwede na suso lang. Kaya nga may excellence eh, kasi holy ang Diyos. Tapos, kapatid, meron pong tinatawag, di ba yung tabernacle, meron pang tinatawag na Holy of Holies. So, yung mga pari doon, naglalagay sila ng tali sa katawan nila. Kasi pag ang isang priest ng Old Testament time pumunta doon sa Holy of Holies nang hindi siya nagre-repent o yung careless siyang nag-approach doon, magugulat na lang sila, mamamatay yung doon. Kasi nga holy po ang Diyos eh. Amen. Kaya nga, kapatid, di ba, sabi po ng New Testament, na-torn na yung veil. Yung ano tawag dito? Yung kortina, o kaya veil nga eh, yung harang from the tabernacle going to the Holy of Holies, natanggal na kasi nga, we are being righteous and we are being holy. Hindi dahil sa ating holiness, kundi dahil sa imparted holiness ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, kapatid, imagine mo nakatanggap ka na ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Ni-restore na yung relasyon sa'yo ng Panginoon, ng Diyos sa'yo. Tapos hindi mo pa ipupursue yung kabanalang buhay. Amen. So, naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Kaya, kapatid, God is inviting us to become different because we belong to Him. Amen. Kaya nga, kapatid, naniniwala po ako yung mga nag-backslide, ibabalik yan ni Lord eh. Yung ibang mga nagpipreach dito, para bang wala nang pag-asa yung nag-backslide. Di ba? Sino sila para hindi sabihin, holy nga ang Panginoon. At ang isang bagay
na pinabanal ng Panginoon ay mananatiling banal. Amen. It so happen lang may mga weaknesses, it so happen lang nagkakamali. Pero kapatid, who we are to judge, di ba? Kasi imagine mo, sinet apart na yan ni Lord eh. It so happen lang na nakapagmali ng desisyon kaya bumalik sa dating buhay. Pero naniniwala ako ibabalik ng Panginoon. Kasi an anointed man will always be an anointed. Si Saul kapatid nagkamali pero nakikita siya ni David na isang anointed king pa rin. At anong sabi ni David? Do not touch the anointed. Kaya pa nabubuhay kasi binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay. Amen. Kaya nga ikaw kapatid, kung iniisip mo sa sarili mo na malayo ka kay Lord, hindi no. Itinutuwid ka. Amen? Pero hindi ka malayo. Amen? May mga itinatama sa'yo kasi nga holy nga ang Diyos pero hindi ka niya itinakwil sa presensya niya. Tinawag ka pang ang anak eh. Ang anak ba pag nagkamali, tinatakwil? Hindi no. Pinagsasabihan, itinatama pero hindi pinapalayas. Tama mali. Pag-ibig yun ni Lord eh. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. At yung trait ng Panginoon na holy kapatid, banal, yan talaga yung pinaka-foundation ng buong karakter ng Panginoon. Banal siya eh, kaya nga inerrant po ang Diyos. Amen. Wala po siyang capability na magkamali kasi nga banal siya. Amen. Kaya kapatid ikaw, sabi mo nga dyan sa tabi mo, katabi mo tuloy. Sa comment section, sabi mo nga dyan, banal ang Diyos natin. Amen. Sige po, iiyan na yan. Amen. Banal ang Diyos natin. Amen. Kaya nga kapatid simula nung ikaw ay naging mananampalataya ng Panginoon, dapat talaga pinupurso mo ang buhay na nasa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, you will know them by their fruits. Kasi kapatid, hindi pwede, amen, na magkaroon ka ng isang buhay na hindi po na nataliwas sa Panginoon. Kapatid, hindi po yung panonood ng TikTok, hindi po ungodly kasi nasa TikTok nga tayo eh. Amen. Kahit saan pang social media platform ka, kung nanonood ka ng hindi para sa Diyos, kapatid, mali ka na. Siya kapatid, yung doom scrolling, addiction na yun eh. Amen. Kaya kapatid, binibigyan ko po kayo ng mga bagay na pwede nyong gawin kahit wala tayong live. Tama po ba? Amen. How to know, sasagutin ko na ito, how to know if your heart aligns with His will. If you are abided in His word, kapatid. Amen. Pag naka-abide ka sa salita ng Panginoon, naka-align po ang puso mo sa Diyos. Amen. So, naintindihan nyo na kapatid. So, kung titingnan nyo kapatid, baka manermon ako. Sorry na agad. Pero pag itong paninermon ko, talagang tinanggap mo bilang correction ng Diyos, naniniwala po ako, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. So, first point tayo. Ang purity po ay nagsisimula sa heart. Amen. Purity begins with the heart. So Matthew chapter 5 verse 8. Sige po kapatid. Wala pa pong mga points. Una pa lang. First point, purity begins with the heart. Sige po. Pakitype na lang dyan, no? So, Matthew chapter 5 verse 8. Sabi po dito, blessed are the pure in heart, for they will see God. Wow! Kapatid, hindi po sinabi ng Bible na blessed are those who look pure. Physical appearance or outward appearance, kapatid, can deceive people, pero hindi natin madadaya si Lord. Kaya nga anong sabi ni Lord? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Makikita mo ang Diyos, kapatid, pag ang puso mo ay tama sa Panginoon. Amen. Katulad nga nung pagpili ni Samuel kay David, anong sabi ng Panginoon? Ang tao, tumitingin siya sa outward appearance, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso.
makikita mo ang Panginoon 'pag totoo ka sa Diyos. Amen. Alam mo kapatid, 'pag chineck mo ba yung puso mo ngayon at binuksan yung puso mo, anong laman niyan? Matanong ko lang kayo. Yung puso mo ba buong-buo sa Panginoon o kalahati lang o 1/4 lang? Amen. Dapat pure sa Panginoon, puro. Amen. Walang halo, pure. Kasi kapatid, ang Diyos hindi concerned sa mga nakikita ng tao. Kaya nga 'di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, ano kung pagsalitaan ka ng iba? Amen. Ano kung sabihin nila ganyan ka? Ang mahalaga pa rin, tama ang puso mo sa Panginoon. Amen. Mamaya po tayo diyan sa paano maging pure. Amen. Ngayon, gusto kong maintindihan mo kapatid, ang concern po ng Diyos sa'yo, puso mo. Kasi kung ano ang laman ng puso mo kapatid, it will eventually go out. Amen. Kapatid, na-solve ko na po yung isang malaking tanong ko sa buhay. Tanong niyo ako, ano yung tanong mo sa buhay, Kuya Jerome? Sige nga, tanong niyo po ako. Na-solve ko na po, kahapon lang. Kahapon ko lang na-solve. Baka sabihin niyo, seryoso to. Very seryoso to. Sabi ko, ang laki kasi ng tanong ko sa buhay. Way back like mga, ano na ba year? 2026 na, no? Siguro mga 2023, 2022, 22, 23. Sabi ko, bakit ganun? Ang daming gustong magpolis. Criminology ba? Tapos nakausap ko yung, kasi kami nagje-jail ministry kami, di ba? Kinausap ko yung isang hepe doon. Sabi ko, sir, may alam ka ba bakit gustong magpulis ng mga kabataan ngayon? Alam mo sabi nung hepe to hepe sabi niya, napapakamot nga ako ng ulo, hindi siguro nila alam kung anong pinaggagawa namin, sabi niya. Sabi nung hepe, di na kami nauwi. Sabi niya, 3 araw na akong di nauwi. So yun yung tanong ko, sabi ko, bakit ang daming gustong magpulis? Kayo ba, napansin nyo ba? 'Di ba? Sobrang dami pong gustong magpulis ngayon, tama? Ako lang ba nakaka-observe nun o kayo din? Pero ako kasi na-observe ko, HR kasi ako kumbaga parang lagi ako nagtatanong sa mga youth namin dito, anong gusto mo paglaki, ganyan. Ngayon sabi ko, bakit ganun? Yun talaga tinatanong ko maraming panahon na, no? Ngayon kinausap ko yung isang young people, sabi ko, hoy, di ba gusto mo mag-criminology? Bakit? Tinanong ko bakit? Gusto ko maging pulis. Sabi ko, bakit nga? Kasi kuya, idol ko si Cardo. Hindi, seryoso kapatid. Si Cardo Dalisay po ang dahilan. Kasi tinignan ko, tama Ilang years ago na yung si Cardo Dalisay. Mga bata pa lang sila Di ba? Yung papunta pa lang sila sa high school napapanood na nila. Promise hindi dahil basher ako ni Coco Martin. Pero dahil nga, sabi niya, kuya, alam mo ba, gumaganon-ganon pa ako dati. Sabi niya, hanggang ngayon nga sumisilip ako ng mga episode. Sabi ko, totoo nga, si Cardo Dalisay. Pero anong gusto kong i-point out? Ang laki po ng influence ng mga nai-spread. Amen? Tama 15 years na ba? O 10 years ago? Sige kapatid. Ayan, sabi nyo, di ba? Sabi nyo kapatid dyan, sa campus, mag-interview ka, bakit gusto mo mag-criminology? Di ba? Tanong mo sila, dahil nga merong seed ng action. Pero ba't ko ba sinabi yun? Ibig sabihin kapatid, kung ano ang hinayaan mong mag-influence sa'yo, eventually yun ang ipopursue mo. Tama, mali? Bakit ko sinample yun? Ang laki ng impact ni Coco Martin dun sa mga bata na hanggang ngayon tinuloy ng mga sa church namin kapatid, 4 o 5 ang criminology, mga kalbo na nga
Isa nga sabi ko, kalbo ka. Kalbo, pero di ka masamang tao. Mamaya na po yung about sa kasalanan. Makinig ka muna dito, Jamel, no? Mamaya, may iba kasi ako eh. Mamaya, kapatid, kasi nasa purity naman tayo. Amen. So, kung titingnan mo, kapatid, kung ano ang hinahayaan mong pumasok sa puso mo, it will eventually come out. Amen. So, sige, sagutin na natin pala yung Jamel kasi kasama naman dito eh. Ano ba ang trigger ng last? Social media. Viva Max. Oh. Yung mga content creator na kung ano-ano ng mga pinagagagawa. Grabe, nagiging normal na lang yung mga lastful pranks. Normal na lang yung normal na lang yung marami kang bebe time, di ba? So, eventually, anong pinapapasok mo sa puso mo will eventually come out sa iyong buhay. Tama? O, ay, lagi ko itong sinasabi sa inyo, kakakay-drama mo, Arso! Sarang ngayon, ganyan ka na kasi nga, kakakay-drama mo yan. Di ba? Ito mo kapatid, may kaklase ako, grabe. Sobrang addict sa anime, naging otaku na. Gumagano siya, di nakaganyan na, nakaupo lang kami. Tapos di, tahimik, bigla siya, Bakero! sabi ko, sabi ko, tapos kausap namin siya, baka, gumaganon. Sabi ko, ano ba gagawa mo? Oh. Alam niya yan, kapatid. Tapos yung mga mga, kasi, syempre, panahon namin to, mga trentahin, di ba? Syempre, nung high school tayo, mga anime, di ba? Gumagano pa. Oo! Gano'n pa. Tapos, yung bangs, grabe yung bangs. Tapos, naka-hood. Tapos, eyeliner na ganyan. Oh. Alam mo yung batang 90s, taas kami ng mga batang 90s dyan. Ako po, in my perspective, kami po ang pinakamapalad na generation. Bakit? Nasa pagitan kami ng luma at modern. Sa totoo lang. Lahat po ng klase ng na pagdaanan namin. Amen? Niniwala ba kayo? Totoo. Umuso yung punk. Grabe, lahat naging emo. Tama? Umuso yung Teach Me How to Doggy. Naabutan namin. Umuso yung hip-hop. Dumami rapper. Di ba? Iba't ibang henerasyon na namin. Di ba? Kaya iba-ibang ugali. ngayon kapatid, mga gamer ngayon, ML na lang eh. Eh kami kapatid, nako, wala pa kayo naabutan doon sa computer shop, trash talkan pa lang eh. Di ba? Iba-iba absorb, iba-ibang influence. Tama? Kaya kung titignan mo yung generation ng mga batang 90s, no? Yung mga, mga nabuhay sa mga, siguro pwede ko pang pagbigyan mga 1985. Pero sa totoo lang, mo, iba-iba yung mga pinursu na course, di ba? May mga IT, may mga teacher, may mga tourism. Kasi iba-iba eh. Iba-iba talaga. Dati ngayon, wala nang ganong variation. Lahat gusto maging vlogger. Di ba? Mangingisda, naging vlogger. Farmer, naging vlogger. Tambay, vlogger. Di ba? Wala nang ibang pinupurso ngayon. Ang gusto lagi easy money, di ba? Pero, kumbaga, again, ano naman yung influence nga? Grabe influence. Kung anong hinahayaan mong pumasok sa puso mo, yun ang eventually magka-come out. Tama? Tama ba? So kaya kung titingnan natin kapatid, yun din yung sinasabi ng Panginoon. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Purity begins with your heart. Kung ikaw kapatid, tingnan nyo, sige, tatanungin ko po, sino po dito yung consistent na I think 2 weeks or 3 weeks na tayong merong personal devotion. Tama po ba? Itaas nga kamay nung consistent. Sige nga po. Yung ginagawa niya, at kung hindi man araw-araw, pero humahabol siya. Taas kamay. Uy, thank you naman. Ayan, no, di ba? O, di ba, criminology ako na-influence si Cardo Dalisay. Napatunayan na naman.
Napatunayan na naman na may na-impluwensya si Cardo Dalisay. Pero kapatid, di ba? Tingnan mo, dahil consistent ka sa pagbabasa mo ng Bible, di ba unti-unti kang nagbabago at eventually, hindi mo naman nagagawa yung mga hindi tama. Kung may nagagawa ka man kapatid, ang bilis mo nang mag-repent. Amen. Tapos parang ang gaan ng aura mo. Amen. Tapos pag nakikita ka ng ibang tao, para bang, uy, bakit ang saya-saya mo? Tama? Kasi nga, what is inside your heart will eventually come out. Kaya nga, ang purity, kapatid, mag-uumpisa to sa puso. Amen? Hindi sa remorse. Yung remorse kasi, kapatid, hanggang outer lang yun eh. Oy, nagkamali ako. Kaya tingnan mo, kapatid, bakit nagkakaroon ng habitual sin? Bakit merong mga cycle of sins? Kasi nga, hindi mula sa puso. Hanggang remorse lang. Na feel bad lang. Na konsensya lang. Amen? So kung titingnan natin, kapatid, ang purity po, nag-uumpisa siya saan? Sa puso. Amen? Kaya dapat, kung gusto mong i-pursue yung purity, dapat gusto mo. Amen? Meron po akong kausap kanina, sabi niya, Kuya, ba't ganito? Gusto kong isama, tapos ayaw sumama, ganyan. Ang daming kondisyones para isama ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, ate, wag mo nang pilitin kasi kung ayaw naman yan, kahit merong gawin si Lord, ayaw pa niya magbago. Hindi yan magbabago. Tama? Dapat gusto. Kaya nga kapatid ako, nasa moment na ako ng buhay na pag ayaw mong sumunod, i-encourage pa rin kita pero kung ayaw mo, nasa sayo na yan. Kung hindi ka makikinig sa akin, hayaan ko ang Diyos ang magpakinig sa'yo at hindi mo magugustuhan yun. Gugustuhin mo na lang sana na, ay sana pala, pinursu ko na lang. Bakit? Nangyari sa akin. Hindi ako aabot maging homeless, kapatid, kung hindi ako nagpasaway kay Lord. Hindi ako aabot, kapatid, ng mga kung ano-anong mga bagay. May time, kapatid, muntik akong mabugbog. May time, kapatid, na muntik akong yung mabudol. Hindi ako aabot sa ganun kung nakinig ako sa Panginoon. Pero biyaya ng Diyos, iningatan ako ng Diyos. Pero ibig ko sabihin, sometimes, inaani talaga natin yung consequences ng mga kasalanan natin kasi hindi natin pinili ang Diyos at yung mga prompting ng Panginoon. Tama, mali? Amen? Sige kapatid, mag-look back ka. Wala ka pa dito sa live. Walang nagpapaalala sa'yo. Pero di ba may mga prompting na ang Diyos sa'yo na wag mong ituloy? Di ba? Mangungupit ka pa lang, wag mong ituloy. Para bang si Duterte, ano sabi ni Duterte, wag mong subukan. Di ba? May nagsasabi sa'yo niyan. Wag. Ikaw naman, bahala na si Batman. Yan, kakatawag mo kay Batman. Pinagtagngol ka ba ni Batman? Hindi rin naman. Di ba? Anong ibig ko sabihin, kapatid? Uulit-ulitin ko po sa harapan ng Panginoon na mag-uumpisa dapat sa puso, gusto mo. Amen? Anong pangalan nito? Amy Baninshala. Before you ask that, kapatid, I hope that you read your Bible, no? Not just the opinion of others. Kapatid, sabi po ng Biblia, kung nabasa mo, kapatid, yung Bible, me and my Father is one. Amen? So, He is here, kapatid, in a human body. That's why He is worshiping God as a human. Amen? To give an example to the believers. Amen? Ngayon, kapatid, if you will argue with that, kapatid, I do hope that you will read your Bible. Amen? It's stated, kapatid, na they are one. Jesus is 100% human and 100% God. And triune God, kapatid, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya kong ipaliwanag yan pero hindi ngayon. Amen? No, He is not a prophet, kapatid. No, He is not a prophet.
Ngayon, bugs. Sorry. Wala na akong energy eh. So, dito na ako sa purity. Amen. So again, so purity. Amen. So, kung titingnan natin kapatid, ang Diyos po tumitingin sa puso. So, alam ni Lord yung puso ko, Lord. Hindi ko, ayaw kong gawin yun, Lord. Alam mo yun. Pero anyway, di ba? So, kung titingnan natin, dapat gusto mo. Amen. Sa totoo lang kapatid, itong purity, pwede mo tong dayain sa harapan ng ibang tao. Amen. Pwede mong ipakita na ikaw ay religious. Pwede mong ipakita kapatid na araw-araw kang napupunta sa church, no? Pwede mong ipakita kapatid na feeling blessed, 'di ba? Pero hindi mo madadaya yung bunga. Amen. Amen. Bunga talaga ang makikita. Kaya nga kapatid, ang isang tao na gustong i-pursue yung purity sa buhay niya will have a fruit of holy life. Amen? Una-una, tingnan mo kapatid ha, ang isang Kristiyano, pag sinabi mong believer ka na, umpisa mo sa bibig mo. Hindi yung nagulat ka na lang kung ano-ano nang sinabi mo. Tama? Ngayon kapatid, alam niyo po dati, di ba? Bawal kasi magsalita ng masamang words dito, di ba? Pero kung ano-anong mga malalasway nasa bibig mo, ay, ay, ay! Sabi nga nung isang taga-church eh, apakan mo, baka maglandik yan. Sabi ko, sabi ko dun sa gumanti, sabi ko, ikaw naman, pinromote mo pa. Sabi ko, sabi, kasi may nagulat doon sa church, no? Nagulat, tapos, ay! Tapos sabi na, apakan yan. Baka maglandi. Sabi ko, tinitik ko eh. Isa ka pa eh, sabi ko. Di ba? Pero ngayon kapatid, tignan mo, pag Krisyano na, pag nagugulat, uy, Jesus, in Jesus name. Ganun na kasi Christian na eh. I mean, hindi mo pwedeng sabihin nakasanayan mo, babaguhin mo. Meron dito nagulat, doon kunyari kumulog, boo, in Jesus name, in Jesus name. Di ba? Amen! Tumatawag sa Panginoon. Amen! Umpisa mo sa pananalita mo. Amen! Tsaka hindi na pala mura. Makikita yan eh. Gusto mo maging pure yung puso mo, umpisahan natin sa mga kaya nating baguhin at pananalita ang unang-una. Amen? Kasi sabi nga ng Bible kapatid eh, yung ginagamit mo pang puri sa Panginoon, ginagamit mo rin pang curse. Paano yun? Amen? Kaya dapat yung bibig eh. Pag inumpisa mo sa puso mo, yun din yung lalabas. O, amen? Paano kung halimbawa, kalahati-kalahati? Bigyan ko kayo sample, no? Alam ko na sample ko na to eh, pero bibigyan ko kayo ng sample. Meron po isang backup worship leader sa US. Kanta siyang kanta. Siya, oh, bless you, Lord. Ganyan siya. Kanta siyang kanta. Paano yung kalahating Kristiyano lang, no? Oh, I love you, Lord. Yes, Lord. Oh, baby. Nag-baby. Ano yun? You're my baby, Jesus? Ano yun? Hindi mo baby si Lord, no? Ano, jowa mo lang? Nakita. Kitang-kita sa bunga. Amen? Hindi mo pwedeng itago yan, kapatid. Amen? Magbubunga at mabubunga. Tinanim mo yun eh. Imagine, yes, oh praise the Lord. Yes, baby. My goodness. Sumakit ulo ko eh. Di ba? Amen? So, hindi ganun. Amen? Ganun din, kapatid eh. Kayo po, hindi ko alam kung sino na yung mga worship leader dyan or sino na yung mga preacher, hindi ko po alam na, or yung mga nagba-Bible study. Tingnan mo, kapatid. Ako bilang rules ko sa pagpi-preach, kung idadamay ko yung personal kong buhay, dapat testimony. Amen. Kasi hindi nakaka-bless sa iba. Tingnan mo kapatid, marami pong nagpi-preach na yung galit nila pinipreach nila. Kunyari napitik sila no.
Kayo dapat, ang mga tamang Kristyano ay hindi namimiti. Nagpaparinig. Yun yung laman ng puso eh. A worship leader. Kunyari broken siya, no? Broken. Hindi niya na-surrender sa Panginoon. Nag-worship. Ang mga na iniwan ng mga tao dyan, mahal ka ng Diyos. Alam ng church, naghiwalay kayo. My goodness. Diba? Anong ibig ko sabihin? Lalabas yan. Yung mga iniwan, magpuri sa Panginoon. Diba? Yun pala, ang goal niya lang, yung nang iwan sa kanya, i-guilt trip niya, dinala niya sa pulpit. Anong laman ng puso? Again, kung ano ang finifeed mo sa puso mo will eventually come out. Amen? Kaya nga ba titignan mo, pag mayabang, alam mo yung false humility? May ganyan di ba? Kwentuhan tayo. Magugulat ka na lang, may sisingit niya yung bago niyang damit. Di ba? Ako nga may bagong damit, binili ko pa sa Uniqlo. Hindi sale. Cash. Di ba? Magugulat ka. Tatanong kita, may tropa kang ganyan. Di ba? O tapos sabi, kami nga nag-Starbucks kami ng tropa ko. Wala naman, out of context. Sabi bigla nila, uy, alam mo ba naalala ko, nag-Starbucks kami. Grabe experience ko doon. Ang sarap pala ng Frappuccino. Di ba? Alam mo na mayabang. Amen? Tatay ko din. Amen? Di ba? Ibig ko sabihin, meron siyang way na gano'n na, kasi yun yung laman ng puso niya eh. Alam ko naiintindihan niyo ako, no, kapatid. Nilalagyan ko lang ng inaano ko para mas maintindihan natin. Marami, kapatid. Marami. Makikita mo, kapatid, na yun yung, pero yung sa Panginoon, grabe. Makikinig, ire-respond din ng salita ng Diyos. Amen. Pag naipagkwentuhan ka, mas excited ka na ikwento yung kabutihan ng Panginoon. Tama? Amen. Pag nasa Diyos ka, grabe, ang goal mo, madalay ang kausap mo sa Panginoon. Tama? Kasi puso ng Diyos yun eh. Puso ng Panginoon yun eh, na mag-akay. Nagiging natural na sa'yo. Kaya nga natutuwa po ako sa Panginoon kasi may mga nagpapa-prayer request sa akin na sana po madala ko yung pamilya ko dito. Amen? Diba, sana po, Kuya Jerome, gumaling yung anak ko, mag-church po kami dyan. Diba, priority mo na si Lord kasi you are pure in heart. Again, kapatid, sa puso mag-uumpisa, hindi po sa motivation, hindi po sa ganyan-ganyan, sa puso. Kaya nga kapatid, di ba, the gospel itself, it was preached sa'yo to persuade your heart. Bro, paano kung ayaw po na mapa sa Diyos, ha? Sorry, hindi ko po naintindihan. Paki-rephrase po, kapatid, para masagot natin ng tama. So kung titingnan natin, kapatid, God is persuading your heart to believe in Him. Amen? Ayan o. Praise God, may gumaling. Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Ay, sali po kayo sa group chat namin for devotion schedule kasi pa iba-iba po gawa. Meron pa akong face-to-face ministry, kapatid. Amen? Wait lang po. May nire-reply lang po. So yun, sorry po, may nireply lang po ako. Pero kapatid, kung titignan natin, ang Diyos po ay ang siyang Diyos na nagbabago ng buhay at kayang i-persuade ang puso mo. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan mo, ay
Ay, sorry. Akala ko po gumaling na. Lord, ipipray natin. Lord, I pray po sa aking kapatid na gumaling po siya in Jesus' name. Amen and amen. Sorry. Pero ano na yun? Claiming na yun. Amen. So kung titignan natin kapatid, napakahalaga po na maintindihan mo na ang Diyos po ay laging target ang puso mo para magbago ka. Tingnan mo kapatid, bakit napadaan ka lang dito tapos biglang sumakto yung topic? Hindi yun aksidente. Target ka ni Lord. Amen? Bakit nabubukulan ka? Bakit may nare-realize ka? Bakit may napapa-reflect ka? Bakit nakaka-relate ka? Kasi gusto ng Diyos i-touch yung puso mo na hindi mo pinapakita sa iba. Bakit? Kasi pag na-address yan, magugulat ka nilang, paano mo nalaman yan? Paano yun? Di ba? Kapatid, ako po nagpe-pray po ako personal. Again, ini-encourage ko po kayo na pumunta po dito sa church kasi talaga nagpe-pray po kami and God is doing, meron po tinatawag na gift of knowledge. Ano po yung gift of knowledge? Wala akong alam sa buhay mo kapatid. Hindi po hula, knowledge. Wala akong alam sa'yo pero nire-reveal ng Diyos sa akin hindi para i-chismis kundi para i-encourage ka. Parang ginawa ng Panginoon kay Samaritan woman na alam ng Lord yung 5 asawa niya, yung pang-anim hindi, para hiyain, hindi. Para i-address at makalaya. So kaya kami kapatid, we are relying talaga in the gifts of the Holy Spirit kasi ito yung nakakapag-touch ng puso eh. Amen? Again, tignan mo, hindi pa kita pinagpipray ng personal, live pa to. Partida. Pero kapatid, bakit may mga preaching na parang ikaw? Amen? Bakit parang ako yung kinakausap ng Diyos? Eh technically, di naman kita algorithm ni TikTok kaya ka dinala dito. Etong topic na to, hindi naman ako nag-o-observe sa inyo kasi hindi ko kayo nakikita, di ba? Pero bakit ikaw ay nakaka-relate? Kasi nga, target ng Diyos ang puso mo dahil gusto ng Diyos na unahin niyang puso mong ayusin. At from that heart, from that internal kapatid, it will go outwardly. Kaya nga, pinupersuade ka ng Panginoon. Amen. Lord, I pray po sa aking kapatid na nagsiseizure. I declare pagalingin mo siya in Jesus' name. Meron po kaming kapatid dito na anak niya na constant ang seizure pero inalis ng Diyos. Amen. Pagagalingin ka ni Lord, Daril Bicolano ka pa naman. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, again, purity begins in your heart. At from your heart, kapatid, itatarget na yung thoughts, yung desires mo, yung motives mo. Amen. Yung mental health mo, itatarget na yan ng Lord. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Proverbs chapter 4:23. Sige nga po, kapatid. Paki-chat nga dyan. Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Pag higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso dahil ang lahat ay dumadaloy dyan. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon, ingatan mo puso mo. Amen. Ingatan mo ang puso mo. Kaya kapatid, sabi po ng Bible mo, the weapon may be formed, but it won't prosper. Tama? Nag-agree po ba kayo doon? Ang weapon pwedeng i-form, but it won't prosper. However, paano kung yung weapon, ikaw ang kumuha, tapos sinaksak mo? Hindi na nga nag-prosper, pinilit mo pa. Amen. So kung titingnan natin kapatid, ikaw dapat ang mag-ingat. Kaya kapatid, yung mga puso nyo, ito marami na namang tatamaan eh. Huwag nyo ngang ipaingat sa iba. Bigay kayo ng bigay ng mga puso nyo sa iba. Tapos pag binasura, tinapon niya ang puso ko. Bigay ka ng bigay eh.
Pasabi-sabi ka, sa'yo lang ang puso ko. Di mo alam, dami niya na palang kinolektang puso. Aray mo. Huwag mong ibibigay. Sa Diyos mo ibigay. Sa Diyos mo paingatan. Kayo, bigay kayo ng bigay. Tapos nung winasak, bakit mo winasak? Pinagkatiwala ko yun sa'yo. Oh, nung winasak binigay mo Yan ang mali. Amen? Alam mo kapatid, ang prinsipyo, dapat bago mo ibigay din, mahal niya si Lord. Amen? Amen. Mamaya na po yung prayer request. Amen. So kung titignan natin kapatid, again Proverbs 4:23, above all else above all else. Ulit-ulitin ko, higit sa lahat, ingatan mo yung puso mo dahil from there, doon po manggagaling ang lahat. Ikaw wala puro garbage yung pinalalagay mo dyan. Imbis na salita ng Panginoon kung ano-ano. Amen. Kasi naniniwala ako, if you delight yourself to the Lord, He will give you the desires of your heart. Amen. Ay, wala po akong alam dun sa prayer na nagbibigay sa pare. Pasensya na po kayo. Amen. Kaya kapatid, ingatan natin yan. Amen. What is happening inside you will eventually influence. Amen. What happens through you. Kaya kapatid, dalangin ko, mag-umpisa tayo sa puso. Amen. Pangalawa, para maintindihan mo, purity means guarding what enters your heart. Ayan. Ha! Ano pong sabi ng purity? Purity means guarding what enters your heart. Kung tatagalogin natin, ang purity daw po ay iingatan mo ang mga bagay na papasok sa puso mo. Kapatid, alam mo sa generation natin, simula nung nagka-social media, lahat may access na. Amen? Kapatid, dati, bago ka makapanood ng mga lustful content, dapat may tropa kang Muslim na nagbebenta ng CD. Tapos hindi pa yan naka-public na binebenta. Dapat alam mo pa kung saan pa dapat mabili. Ngayon, isang click na lang, lustful na. Tapos meron pang subscription, Viva Max. Kapatid, nasa generation na tayo na kung saan na yung impurity. Amen. Tama? Sa napapakinggan natin, sa napapanood natin, sa doom scrolling mo, sa mga conversation. Actually, kapatid, dati, may mali akong perception sa TikTok Kala ko pag TikTok, sayaw-sayaw lang. Pero sa totoo lang kapatid, mas natutuwa na ako sa TikTok kasi alam ng TikTok yung algorithm mo Pag alam niyang Christian ka, lahat ng isasuggest niya sa yung FYP, Christian. Tapos may option ka pa na, halimbawa may nakalusot na konti, not interested mo pa. Sa social media, sa Blue App, wala. Andun na lahat Lalo na Instagram. Dati Instagram, puro picture lang. Ngayon, video na tapos. Lastful pa. Diba? O anong gagawin mo ngayon? Sayang naman yung account ko, daming followers. Dami mo ng followers, hindi ka pala follower ni Lord. Itanggalin mo na yan. Amen? Ngayon, yung mga entertain. Imagine mo kapatid, palabas sa TV dati, dati kapatid, hindi talaga pinapalabas yung mga Kasi morally bad yung third party, di ba? Ngayon, tignan mo anong pinapalabas. May father's wife. Ang ika-anim na utos. Ano pa? Ang dami pa yung about sa kabit-kabit. Dami. Kahit kahit ABS may mga kabit-kabit. Di ba? So, titignan mo, kaya pala tumapang, kaya pala hayagan na. Daming impurities. Ngayon, anong gagawin mo? Paalala ko Kristyano ka. Sabi mo nga dyan, i-comment mo nga yan kapatid.
Paalala ko lang Kristiyano ka. Amen. Hindi ako po nagpe-preach dahil perfect ako. Hindi po, kapatid. Sa totoo lang. Ako po nagkakamali. Pero pinipilit kong yung buhay ko na, Panginoon, ayoko ng ganito. I want to pursue purity. Amen. Tama, kapatid buklatin nyo nga po, Philippians chapter 4 verse 8. Sige po, bubuklatin ko rin sa Tagalog, pero babasahin ko sa English na. Filipos, kapatid. Philippians. Buklatin natin. Sa Tagalog po, Filipos po yun. Hindi po medyo yan. Medyo bago kasi ito Philippians chapter 4 verse 8. Yan. Sabi dito, paalala ni Pedro, bilang pagtatapos, pero hindi pa tayo conclusion, pero si Paul tapos na bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen. Ituloy na natin ang verse 9. Maganda yung verse 9 Isagawa ninyo ang lahat ng iyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, kay Pablo, hindi sa akin Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kapatid, dapat isaisip mo ang mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri. Alam mo, kapatid, ito po, preaching na to way back like 5 years ago, pero pinipilit ko pa rin i-absorb. Sabi ng isang preacher dito sa church namin, 5 years ago pero revelation fresh pa rin. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo kayang ikwento sa Panginoon mamayang gabi. Amen. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo kayang ipagmalaki sa Diyos mamayang gabi. Mamaya bang pagtulog mo, kapatid, sasabihin mo kay Lord, Lord, thank you, nag-scatter ako. Baka hindi ka pa matulog kasi madaling araw na, di ka pa nananalo Di ba? Pinagchismisan mo yung kapitbahay mo. Kaya mo bang ikwento yung Lord, chinismis? I'm so proud kasi ang dami kong nalakap na impormasyon dahil sa kapitbahay ko na i-chismis ko na rin. Hindi mo yun makikwento. Kaya nga sabi dito ni Paul isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen. Bakit ganun? Because what occupies your mind will eventually influence your heart. Isip, puso. Una, entry to Amen. Entry point tong yung isip mo Pupunta yan. Kaya kapatid, itama mo isip mo. Amen. Pwede mo bang hawakan yung utak mo? Sige kapatid. Dalawa pa. Lord, linisin mo tong utak ko in Jesus' name. Amen and amen. Gawin mo kapatid para luminis naman. Amen. Sa totoo lang kapatid, by nature, talagang tayo, sutil ba? Alam niyo yung sutil? Nakikita ko kasi yung ugali ko sa pamangkin ko, yung nakaganyan lang pero nag-iisip ng kalokohan. Ganun tayo naturally. Kaya nga kailangan mong i-rebuke Amen. Ako kapatid, utak kriminal ako. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, Lord, alisin mo to. Amen. Kaya nga kapatid, isa-isip mo yung mga bagay. Amen. Paano na lang di ka pa nagbabasa ng Bible? Isa-isa iisip mo na tama. Kaya kapatid, naniniwala ko pag sineryoso mo yung day and night na devotion natin, day 1 pa lang ngayon Amen. Day and night na devotion natin, grabe. Occupied ka sa umaga, occupied ka pa sa gabi. Amen.
Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ito po yung sinasabi na kung ano ang itanim mo, yun din ang aanihin mo. Imagine mo yung puso mo, ano yan, lupa. O magtanim ka dyan ng kalokohan, ano nga ani mo? Kalokohan din. Magtanim ka dyan ng kung ano-anong mga bagay, ano ani mo? Ganun pa rin. Kaya kapatid, nawa simula ngayon, palinis natin sa Panginoon. Amen? Wag na yung wildflower. Yung mga tumutubo sa'yo eh. Damong ligaw. Yung mga ganun. Wag na yun. Itanim natin yung tama para magbunga tayo ng tama. Amen? Kasi naniniwala po ako kapatid, pag ginusto mo ngayong magbago, magbabago ka. Amen? Ako kasi ginusto ko eh. Amen? Nung sinabi ko sa Panginoon, Lord, di ko na kaya. Panalo ka na. Babalik na ako kung gusto mo akong bumalik. Ngayon, kung di mo ako kukunin, tulungan mo ako. Tinulungan ako ng Diyos kasi nagtanim ako ng pagtitiwala eh. Hindi man agad nagbago, pero pinipilit kong magbago. Hanggang ngayon, kapatid. Ang dami kong mga bagay na dapat kong baguhin. Amen. Kaya sabay-sabay tayo magbago. Amen. Kaya kapatid, tingnan nyo po, ano po yung approach ko. Ano lang tayo, chill lang. Amen. Hindi ako yung banal. Hindi rin ikaw ang banal. Dami ngayong mga lingkod ng Panginoon. Kala mo sila na yung malinis eh. Sila na lang yung bawal sila lapitan. Kaya may mga nagchat-chat nga sa akin, sana po maunong tiso eh. Huwag naman ganyan. Di naman. Unang-una, hindi ko kamukha si Alden Richards. Amen. Pangalawa, pare-parehas lang tayo sa Panginoon. Amen. It so happen lang na gift ko to na mag-preach. Amen. It so happen lang kapatid na dito ako tinawag ng Panginoon. Ikaw din, may pagkatawag din sa'yo ang Diyos. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo kung ano po yung mga dapat at tama, yun ang isaisip natin para yun ang maitanim natin sa puso natin. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan mo ha. Gusto ko pong basagin yung nilalagay ng kaaway sa'yo. Halimbawa, nagkamali ka. Kapatid, alam mo nang nagkamali ka, dapat mas lumapit ka kay Lord. Nagkamali ka eh. Tingin mo ba, o matanong ko kayo, tingin mo ba, mas magiging okay kapag lumayo ka sa Diyos? Matanong ko lang. Hindi ka magiging okay, kapatid. Amen. Bakit ka nakikinig kay Taning na huwag ka na mag-church, nagkakamali ka naman? Di ba? Huwag ka na mag-pray, paulit-ulit ka naman. Di ba? Ba't ka nakikinig sa kanya? Kapatid, sabi nga ng Bible eh, come to me who are weary and burdened, and I will give you rest. Oh, pagod ka ng magkamali, pagod ka ng magkasala, di lumapit ka sa Diyos nagbibigay ng kapahingahan. Ang problema lang kasi kapatid, sa totoo lang, at some point din, ginusto mo rin eh. Tama? Real talkin kita kapatid, di ka na baby. Amen, matured ka na. At some point, ginusto mo din. Alam mo na yan. Alam mo nang mali eh. Alam mo na talagang magagawa mo eh. Pero, pinilit mo eh. Amen. Ngayon, ano na lang yan, guilt feeling na lang. Pero tandaan mo kapatid, lumapit ka sa Panginoon, babaguhin ng Diyos buhay mo. Amen. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya kailangan mong i-train yung spirit mo para mapasunod yung flesh mo. Paano kung di ka pa nagbabasa ng Bible? Amen. Paano kung kahit worship man lang di ka nakikinig? Ako kapatid, kung titingnan nyo, may earphones ako. Bumili ako earphones, Bible. Amen. Kasi gusto ko na gagawa ko ng paraan, ng effort na maiwasan ko yung mga makamundong bagay at makapag-focus ako sa Panginoon.
Biyaya ng Panginoon, yung e-bike pala ng mo, may speaker, o. Di kinonek ko yung cellphone ko doon. Patugtog ako ng malakas na mga worship song, o. Diba? Pag hindi mo hinayaan na magkaroon ng space yung kaaway. Amen. Kapatid, sabi po ng James 4:7, pinaalala lang ng Panginoon. Sige po, buklatin nga natin James chapter 4 verse 7. Sige po. James chapter 4 verse 7 o kaya Santiago. Santiago po sa Tagalog yun. Wait lang pa. Buklatin lang natin. Si Jaime. Lang nahirapan ako sa Bible ko kasi medyo bago po eh. Santiago chapter 4 verse 7. Ano pong sabi dito? Kaya nga, pasakop kayo. Tunog malupito na eh. Kaya nga, sabi po dito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Kaya kapatid, hindi pwedeng sabi mo, oh, tukso, layuan mo ako. Hindi ko kinakantahan yung tukso, no? Resist the devil and he will flee from you. Amen? Ayoko. I rebuke you in Jesus' name. Anak ako ng Diyos. Hindi ako yan. Identity ko sa Panginoon, ito na. Hindi na ako yan. Hindi na ako babalik dyan. Resist. Ang problema, ay, inaatake na naman ako ni Satan. Tapos magpapaback up, inaatake ako. Pero ang totoo, ikaw naman ang nagpunta. Hindi mo tinatanggal yung trigger. Kung tanggalin mo naman, ini-install mo pa rin pabalik. 'Di ba? Hindi ka nagre-resist. Hindi mo nilalabanan. Tama, mali. Aminin mo, ganyan ka. 'Di ba? Ngayon, what you do not allow will not penetrate. Amen. Sa buhay mo, kapatid, pag hindi mo yung hinayaang makapasok, hindi yan papasok. Kaya nga ang Panginoon, di ba, kumakatok? Pagbubuksan mo ba o hindi? Ang problema, si Satan kumatok, yun pa pinagbuksan mo, si Lord hindi. Kesyo kasi mas masaya dito, boring kasi dyan . Nagiging boring lang ang Bible study sa mga taong ayaw maghanap sa Panginoon. Tama? Sino po ang mag-i-stay ng ganito katagal? Ako pa, preacher. Kung hindi tungkol sa Diyos itong pinag-usapan natin, 1 oras na tayo nag-uusap po. Sino po? Pero dahil mahal mo si Lord at nais pang matuto tungkol sa Kanya at naghahanap ka ng sagot sa Panginoon, nakikinig ka ng maayos. Tama? Kasi kapatid, what you are allowing in your life will eventually influence you. Amen? Imagine mo, kapatid, yung thank you Lord, binigyan ako ng perfect example ng Panginoon. Na-discuss ko na to dati pero i-discuss ko pa rin. Si Lot, kapatid, hindi naman niya pinili na tumira sa Sodom at Gomorrah. Pero pinili niya yung malapit sa Sodom at Gomorrah. Si Abraham, sabi kasi di ba sabi ng Diyos, bigyan ko kayo ng lupa. O sabi ni Abraham, sige Lot, pumili ka muna ng sayo, anong lupa mo. Kung ano yung hindi mo piliin, yun yung akin. O, anong pinili niya? Yung malapit sa Sodom at Gomorrah. At nung dumating na sa destruction ng Sodom at Gomorrah, saan na siya nakatira? Sa Sodom at Gomorrah. Bakit? Kasi ginawa mong vulnerable yung buhay mo sa gawa ng kaaway. Hindi ka magiging lustful, kapatid, kung hindi ka nanonood ng mga malalaswa. Tama? Kung iniiwasan mo yung mga trigger. Amen? Kung yung isip mo ay occupied ng para sa Diyos. Kahit sumingit pa yung lustful na yan, mawawala yan. Amen? Ngayon, kung on process ka, kapatid, halimbawa, nagkasala ka, nagkamali ka, balik ka rin sa Panginoon. Balik ka lang. Buhay ka pa eh. Hanggat may buhay, kapatid, may pag-asang magbago. At kung kinuha ka man din ng Panginoon, ibig sabihin, tapos na yung gagawin mo dito. At kung may faith ka sa Panginoon, tagalangit ka. Kung wala kang faith,
Hindi ko alam kung taga-saan ka. Amen? Taga-impyerno ka, wala kang faith eh. Amen? So again, what you are allowing in your heart will eventually influence your life. Eh imagine mo kapatid, tuwing Sunday ka lang may Word of God, tapos Monday to Saturday mo, ML player ka. Eh, kahit nasa church ka, nag-ML ka. Tama? Kaya nga kapatid, half obedience is not obedience kapatid. It is disobedience. Di pwedeng kalahati. You cannot serve two masters. Isa lang. At sana piliin mo ang Diyos. Amen. Purity, kapatid. Actually, isa to sa pinakamahirap na topic na i-preach, kapatid. Sobra. Isa to sa pinakamahirap, kapatid. Pero kailangan kong i-preach. Kasi you cannot partake to God's character if you are not pure. Anong sabi nung key verse? Anong sabi nung sa Matthew? Blessed are those pure in heart and they will see God. Baka kaya hindi mo pa nakikita ang Panginoon kasi hindi totoo ang puso mo sa Diyos. Amen. And thank you. Speaking of ML, kapatid. Ako dati, sabi ko, di ako mag-ML. Pero magma-magic chess lang ako. Kasi dati, hindi pa po nakahiwalay yung magic chess eh. Nasa in-app siya ng ML. So sila, nag-ML sila. Ako nagma-magic chess lang. Pang palipas oras lang ba? Kasi tut lang yon. Pero kapatid, nagulat na lang ako. Nag-ML na rin ako. Nag-mythic pa. Diba? Hinayaan ko eh. Hindi ako naging maingat. Pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, ayoko na. Diba? Ngayon kapatid, wala na talaga. Amen. Marami tayong bagay na kayang baguhin sa buhay natin, sa biyaya ng Diyos. Pag ginusto mo nang magbago. Amen. Pag ayaw mo pang magbago, kapatid, wala. Walang mangyayari, sa totoo lang. Yung mga nagsasabi, kapatid, hirap nang walang yosi. Utot nyo. Natanggal ko nga eh. Amen. Ate Maris kasi sa ML, meron po dong Estes. Tapos si Estes sabi niya, I am the Holy One. Si Jesus lang po ang Holy One eh. So, si Estes at yung developer ng ML, alam nilang blasphemy yun sa Panginoon. Amen. So, again, at yung ML kasi kapatid, di ba, nagkakaroon po ng addiction doon. Di ba? Hindi pa ako. Nagpupuyat ka doon, hindi ka na nagde-devotion. Ganyan na yung kamay mo. Kasi nga, ang goal nun, mapalayo ka sa Panginoon. Amen. Meron pong preacher. Sabi niya, paano daw yung mga gamer? Sabi niya, kaya para sa kanya, okay lang daw mag-ML. Ako kapatid, galing po ako sa addiction sa games. Kapatid, pumupusta kami. Dota pa lang, 15,000 na pustahan namin. Ano pa yun way back 2010? Kung tama ako, tama, 2010. Fourth year, 2010, 2009, 2008. High school pa lang ako, kapatid. Dota player na ako, tapos nagkaroon ng League of Legends. Kapatid, pustahan namin, 15,000, 20,000. Nakabuti ba sa buhay ko? Amen? Hindi. Ngayon, kahit hindi ako naglalaro, kaya ko mag-win ng gamer. Amen? Sige, ito mga kapatid. Sino po gamer dyan? Dating gamer, binago ni Lord. Ako, I will always be consistent. Amen. I will always be consistent. Galing ako sa niredeem ng Panginoon sa games. Pwede kang mag-games, dami-daming games na na pwede mong laro. Di chess, di ba? Yung words, dami-daming pwedeng games na hindi nakaka-addict, pero pwedeng pampalipas ng oras. Oh. I can win people by not promoting games, no? Amen. Mas i-address ko pa, kapatid. Amen. Kaya ako, kapatid, kahit sabihin nyo pa na, kahit ba sikot yan na preacher eh, tapos sasabihin niya na pwede daw po yung ML, nako,
Huwag na kayong makinig kapatid kasi paano yun? Principle yun eh. Amen. Dami-daming gamer sa church kapatid. Dami-daming ML player doon. Sabi ko pa nga doon sa mga nag-ML doon eh. Pag kayo natalo ko, titigil kayo. Ganon niloloko-loko ko pa nga eh. sabi ko, eto kapatid, eto namin to word kasi to sa word kasi to sa laro. Mga banogi naman kayo eh. Sabi ko, huwag na mag-ML, wala kayong future dyan. Ginaganon ko sila kasi nga, nakaka-addict talaga yun. Amen. Again, kapatid, in Christian word, amen, in Christian world, lalo na yung mga religious, akala nila yung idols, yung carved images lang. Tama? Hindi kapatid. Anything that is taking your time for the Lord is your idol. Amen? It is Stephen kapatid. Di ba? Nung nag-ML ka ba, naalala mo si Lord? Nung nag-ML ka ba, nakapag-devotion ka? Nakapag-devotion ka? Oh, talaga ha? Paano yung sinabi ni Estes? I am the Holy One. Di ba? Di ba si Lord lang yung Holy One? Ngayon kapatid, o yan, sige, balansehin natin yung profession. Sabihin na natin may mga professional gamers. Sabihin na natin kapatid na paano kung yung ikinabubuhay nila? Paano natin babalansehin? Kapatid, ako kasi, in my stand no, if it will compromise your faith, pag yan binitawan mo, bibigyan ka ng Diyos ng source of your income that will glorify the Lord. Amen. Ngayon, again, uulit-ulitin ko po kung kayo po ay nag-ML, hindi ko po kayo pipilitin na hindi, gawin nyo yan. Nasa sa inyo yan eh. Amen. Pero ang sinasabi ko, at ang tanong, nagkakaroon ka ba ng oras sa Panginoon? Yun lang eh. Kung masasabi mo sa akin kapatid na magiging faithful ka kahit ML player ka, baka hindi kita pigilan dyan. Amen. Kung sasabihin mo sa akin na sa Saturday hindi ka mag-ML tapos mag-church ka ng umaga na hindi ka puyat, diba? Masasabi mo sa akin na hindi ka may impluwensya ng mga nagmumura dyan para magmura ka. Hindi ka may pupustrate pag loose streak ka at ibabato mo yung cellphone mo. Diba? Amen? Baka hindi kita pigilan. Pero kung nakikita ko na nakakapagpalayo yan sa Panginoon, ako naman din yung may pananagutan sa Panginoon kung hindi ako magpapaalala. Tama? Sobrang linaw po in the book of Ezekiel. Pag hindi mo sila pinaalalahanan at sila ay napahamak, sisingilin ko ang dugo nila sa iyo. Ako kapatid, again, wala pa yung ML. Dota pa lang, hindi pa nga Dota eh. Battle Realms pa lang, kapatid. Red Alert pa lang, Yuri's Revenge pa lang, gamer na ako. PS1 pa lang, gamer na ako, kapatid. Simula nung nagkamulat ng iyo ako sa isip, kapatid, naglalaro na ako. PS1, PS2, hindi lang ako nagka-PS3 pero nagkaroon ako ng computer sa bahay. Lahat, Solitaire, yung mga Minecraft na yun, lahat yan nalaro ko na. Yes, pati Generals, di ba? Lahat yan nalaro ko na kapatid. Lahat, Need for Speed, Most Wanted, NFS1. Dami. Kasi may tropa akong nagpipirata ng mga laro eh. Install ko yan lahat. Kapatid, umaabot ako ng madaling araw. Minsan di ako nagbuklat ng Bible. Amen. Pero no mo ito pag ginawa nung ako kapatid naniniwala ako kumilos si Lord sa akin. Alam mo anong sabi nung nanay ng best friend ko sa akin? Yung kung paano po kumikilos ang Diyos. Sabi ng nanay ng best friend ko sa akin, sige Jerome, Carl kasi pangalan, Carl, Jerome,
At meron pa kaming isa kaibigan, AJ kami. Carl Jerome AJ yan, kami yan. Sabi, ano po yun to? 2007 or 2008. Sabi niya, ganito, mag-church kayo, bibigyan ko kayo ng pera. Pagtapos niya mag-church, pwede kayong gumala. Di kami, nag-uusap kami ngayon ng magtotropa. Sabi ng mama ni Carl, sabi ni mami, bigyan tayo ng pera, tapos gala tayo, ganyan. Eh, hindi naman ipanggagala, ipang-computer shop. Pero ang goal ng nanay niya, madala kami sa church. Kapatid, wala pong ibang ginawa yun, kundi dalin kami ng dalin sa simbahan. Kahit alam niya na pagtapos nun, mag-computer shop kami. Pero alam mo kapatid, hindi ako binago ng nanay ng best friend ko, kundi ang Diyos. Dumating sa point kapatid na ayaw na naming maglaro, gusto na namin sa simbahan. Amen. Bakit? May feeding of word eh. Amen. Pag binago ka ni Lord, aayawan mo na yan kasi makakapagpalayo yan. Amen. Kaya nga sabi nung pag nakikita ko po kapatid, nung isang araw nakita kami, ito dati to, puro kalokohan to, ngayon nandito na sa church, nagpe-pray. 13. Maaga kasi ako nag-aaral kapatid eh. 14 years old po, graduate na ako ng high school. 18 years old, graduate na ako ng college. Amen, kaya nga tayo mukha ng 50, 30 pa lang. Maaga po. Pero kapatid, kung titingnan mo, ang mahalaga dun sa nanay, madala kasi hindi po nag-church yung anak niya kung wala kami. Nag-isip talaga siya, pag itong dalawang to, nakasama to ni Carl sa simbahan, masasama na to anak ko. Nagulat kapatid, kaming tatlo nagba-Bible study, hindi na kami nag-computer. Nawala lang kami nung nag-backslide kami. Pero ngayon, binalik ako ng Panginoon. Amen. Yung dalawang best friend ko, nag-church din naman. Amen. Pero may dalangin pa ako sa kanila. Pero, anong ibig ko sabihin? Only God can change. Amen. Kaya nga, hindi ko kayo pipigilan kapatid. Amen. Basta lang ako magpapaalala sa inyo na lahat ng gagawin mo, may consequences yan. Amen. Eh kami kapatid, muntik kaming mabugbog dahil dun sa paglalaro namin. Siyempre kami yung mga nerdy, kapatid nung kami po yung mga nerd. Pero mahusay sa Dota. Kumalaban kami ng mga gangster. Amen. Kumalaban kami ng mga gangster kapatid. Ang laki ng pustahan namin. Tapos habang po ako, kasi ako Nevermore mid eh. Nevermore Ursa. At saka Lion. Imagine mo kapatid, Finger of Death Dragon. Yan lang yun eh. Sobrang lakas ko. Biglang may pumunta sa likod ko. Pag ito, pinatay nyo yung mid, nako, sasapukin ko to bigla. Sabi sa akin. Sige, subukan ito, i-finger dragon yan. Sasapukin ko to. Gawa ganun sa likod ko. Sabi, tapos may sumigaw, kampi naman namin. Pag yan sinapok mo, sasapukin din kita. At tinuloy ko kasi may tropa naman pala ako. Di ba? Alaalang nakakatawa, pero ikapapahamak. Di ba? Kaya kapatid, yung mga basher niya, matibay ako, no? Matibay puso ko. Laking computer shop to eh. Lahat na ng klase ng mura, natanggap ko na dun. Peltok pa nga eh. Marunong din to gumante. Kulang na lang, ihampas ko yung upuan pag nakaganti ako sa laro eh, di ba? Kaya matibay po to. Pero ibig ko sabihin, ulitin ko, babalik po ako dito. I-influence nga, di ba? Eh, ako, in my POV, kapatid, mahirap po yung addict sa game, sa totoo lang. Nagkakos yan ng anxiety. Meron po kami pinag-pray, kapatid. Dahil sobrang addiction, pati yung alahas ng magulang niya, sinangla niya para kumuha ng mga, anong tawag doon? Yung mga kailangang bilhin kasi may bagong skin daw. Di ba? Yes po, nag-backslide po ako daming beses, no? Pero, from my backslide, lagi po akong nililingap ng Panginoon. Amen. So yun, hindi lang doon kapatid. Actually, yung addiction ko sa Dota, nag-lead din yan sa addiction sa sugal,
nag-lead din siya sa pag-iinom kasi syempre 'pag nanalo kami magpapainom kami. Oh, nagsanga-sanga na yung mga kasalanan, amen. Tingnan mo kapatid, sa totoo lang, ire-real talkin ko kayo ng konti, yung ML player, kasi inaabot yan ng madaling araw. Pagtapos niyan mag-ML, manonood yan ng pornography. Hindi man lahat, pero most likely 80% ng ML player nanonood ng pornography after day games. Sa totoo lang. Kahit hindi nga ML lahat ng mga mobile games. Kasi kapatid, statistically speaking, kapatid, kung titignan mo ako kasi mahilig po ako mag-ano na ano po ang age ngayon? Amen? Statistically speaking, kapatid, meron pong mga kapatid, meron pong mga pag-aaral ngayon. Kaya pwede nyo pong i-research, kapatid, gamitin nyo yung Google nyo. Amen? Statistics ng mga nanonood ng pornography, statistics ng mga merong mga ML, yung mga nanonood na ay yung mga addict sa games, nakalagay na po yan. Kasi kapatid, ang nangyayari, yung panonood po ng pornography ay ang kanilang stress reliever pagtapos ng games. Kapatid, dati pa lang umabot kami ng madaling araw sa computer shop, sarado na lahat, kami na lang. Pagtapos namin maglaro, alam mo na. Kung dati ganun, hanggang ngayon. Hindi lang talaga nalalaman kasi papahuli ba yan sila? Yung mga anak nyo kapatid, papahuli ba? Hindi yan papahuli, no? Pero may mga pag-aaral dyan. Yes, tama yan. Ganyan talaga ako dati. Di ba? May nag-testify pa. Gamer ako Yung mga kapatid, ganyan Pag nag-games, ito kasi yung pattern, para mas alam nyo, no? Nag-games, addict sa anime. Addict sa anime, nagkakaroon po ng lustful kasi most of anime, kapatid, ay meron pong lustful contents. Yan yan po yung mga nagpapatunay. Paano mo nasabi? Po, mga testimony, kapatid. Hindi man lahat, hindi ko nilalahat, pero most of it. Amen. Siguro yung mga babaeng gamer, baka hindi pa. Kasi, sa totoo lang kapatid, inaaral ko nga kung ang mga babae din ba ay nanonood ng mga lustful content. Wala pa po akong alam doon. Wala pa po. Kasi, hindi ko siya gaano pang pinofokusan ngayon. Pero, meron talagang ganun talaga pattern. So, anong ibig ko sabihin? Sa point natin, purity means guarding what enters your heart. So, kung titignan mo kapatid, kung hinayaan mo yan, halimbawa nagbabasa ka ng Bible tapos may ginagawa kang mali, hindi mo iningatan yung puso mo. Diba? Ayan, tama rin. Actually kapatid, sino ba to? Si Doc Alvin ba yun? Doc Alvin. Teka lang, check ko lang kung si Doc Alvin ba yun. Tama ba ako na? Yun, tama si Doc Alvin. Panoorin niyo kapatid. Meron yan scientifically basis kapatid about lust. Ginagawang relaxation, ginagawang pampatulog, but eventually, nagiging addiction. So kaya kapatid, di ba, matalino po ang may alam. Amen. So kaya nga kapatid, ako kapatid sa totoo lang, ginawa kong scientific approach yung overcoming sa lust. Ano ang causes ng lust? Ano ang causes ng addiction doon? Ano ang kailangan gawin? Bakit ba nagkakaroon ng ganun? Amen? Imagine mo kapatid, akala nila, kaya pag nanonood ka ng mga pornography or any lustful content, nawawala yung anxiety mo, mas lalala. Amen? So kaya kung titignan mo kapatid, ingatan mo talaga at may ingatan mo lang yan kung ang ipapasok mo sa buhay mo tungkol sa Diyos. Amen? Kaya yung mga triggers nyo kapatid, anything, any bad habits kapatid, palitan mo ng habit na mumula sa Panginoon. Ngayon, paano ba na-develop yung habit? Scientifically speaking, kapatid, 15 minutes every day sa loob ng isang buwan, magiging habit mo na siya. Tingnan mo kapatid, naging habit na natin na makinig kayo dito. Di ba? Hinahanap-hanap nyo na po.
Kasi nagawa na natin ng mahabang panahon. Amen. Kaya nga nagpe-pray ako sa Panginoon na maging consistent talaga sa oras eh. Kasi maraming naghihintay. So, nagiging habit mo siya. Di ba? Tingnan mo kapatid. Pag naumpisahan mo ng gumising ng tanghali, lagi ka ng tanghali gumising. Unless otherwise, baguhin mo yung habit mo. Tingnan mo, nakasanayan mo na matulog ng alauna. Tutulog ka ng alauna. Di ba? Kaya kapatid, yun nga, kung gusto mo, kaya nga kapatid, ako, ang live ko umaga-gabi kasi yung mga hindi kayang manood ng ganitong oras, sa umaga ako mag-devotion. Diba? So, anong ibig ko sabihin? Gagawa ka ng paraan para umayos ka. Amen. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala yan sa iba. Again, sabi ng Bible, kanya-kanya tayo ng krus. Ang training kapatid, yun din, gawin mo lang. Wala na pong ibang trick. Pasensya na. Ako kapatid, ang gusto ko po kasi dito, simplehan lang natin. Gawin mo, gustuhin mo, gawin mo. Wala na pong kahit anong tricks. Ang training kapatid, show up ka lang sa Panginoon. Discipline. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, piliin mo si Lord. Amen. Kaya pa ba? Third point pa lang ako, marami pa akong puntos. Hindi. Amen. Third, purity requires running away from what pulls you away from God. Sabi mo nga dyan, running away. Sabi mo, running away. Yan. Puntahan ko yung third point ng purity requires purity requires running away from what pulls you away from God. Tatakbuhan mo. Amen. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 22. Sige po, pakibuklat po. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ano pong sabi? Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace. Flee. Takbuhan. Amen. Kaya nga, kapatid, hindi mali talaga yung kanta, oh, tukso, layuan mo ko. Hindi ka lalayuan ng tukso, kapatid. Ikaw ang umalis. Amen. Kaya nga, kapatid, huwag kang mag-step doon sa sa lugar ng enemy. Itingnan mo, kapatid. Alam mo na yan ang weakness mo. Sige ka pa rin ng sige. Umalis, alisin, layuan. Amen? Kaya mo yan kung gugustuhin mo. Tama? Ako kasi kung ginusto ko, magagawa. Sabi nga ni Sabi nga ni Rico Blanco yan. Pag gusto may paraan, pag ayaw palaging merong dahilan. Amen? Alam mo kapatid, tingnan nyo po, hindi po ako nagde-degrade at hindi rin po ako nang mamaliit at ito po ay with sensitivity. Amen. Gusto ko po may disclaimer Sino po dito kapatid, kung aaminin nyo lang kung hindi nyo kayang aminin okay lang, yung nabuntis po ng maaga. Amen. Ako po may kapatid po ako nabuntis ng maaga kaya naiintindihan ko po kayo. Pero pwede po ba itaas yung kamay yung nabuntis po siya ng maaga? Ako, po ako kapatid, mga po ko sa'yo kasi kung napalaki mo na maayos yung anak mo, iniingatan mo ngayon, purihin po ang Panginoon. Amen. Ngayon, kung aaminin mo lang, kung okay lang, kung hindi, okay lang din naman. Sa sample ko na lang kapatid. Yan. Yung mga teenager, sabihin na natin teenager kapatid. Like mga 16, 17, yan. Teens. Yan, 20. Yan, medyo maaga pa rin talaga yung 20. 18, yan. Tingnan mo kapatid Yan, tatanungin ko kayo. Yan. Pero tatanungin ko po kayo. 'Di ba? Ang dami na nagsabi sa'yo, wag, bawal, hindi muna, unahin mo muna trabaho, unahin mo muna pag-aaral, 'di ba? Tama?
Pero nakagawa kayo ng paraan ng jowa mo kahit maraming paalala. Tama, mali? Diba? Makakagawa ka ng paraan kasi tama si Rico Blanco eh. Pag gusto may paraan, pag ayaw palaging merong dahilan. Diba? Gagawa ka ng paraan. At kaya hindi pwedeng sabihin na aksidente. Aksidente. Hindi. Gusto eh. Tama? Kaya kapatid, pag tinawag ka ng nanay mo na accident baby ka, hindi. Amen? Hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali. Mahal ka ni Lord. Amen? Perspective lang nila yon. Pero kilala ka ng Diyos and He formed you in the womb of your mother. Amen? Pero kapatid, kung titignan mo, pag ginusto mo, nakakagawa ka ng paraan. Amen? Pag ginusto mo, nakakagawa ka ng paraan. Ngayon kapatid, syempre, ibang usapan yan, yung tinatanong mo kapatid, no? Pero kung may mabuo man dyan, hindi mo dapat isisi doon. Amen? Alam mo kapatid, marami pong may ganyang cases na minahal nila ng sobra yung nabuo. Amen? Ngayon, meron pong mga series of counseling. Amen? Pero, again, hindi natin kailangan isisi doon sa nabiktima. Marami kasi beses na yung nabiktima pa ang nasisi. Hindi. Amen? Ayaw rin ng Diyos yan. Amen? Ngayon, kung may mabuo kapatid, hindi yun para parusahan, kundi mas tinuturuan ng Diyos na mahalin yun. Amen? Pero again, hindi po natin yung topic. Pero ang ibig ko sabihin, kailangan, nag-requires na running away. Di ba? Kasi, hindi ka na dapat nagpupurso ng iba. Amen? Dapat, ang pinupurso mo na ay ang Diyos at ang Diyos lang. Amen? Sabihin na natin may mga traumatic experience kayo in the past. Amen? Actually, marami na pong nagpa-counsel sa amin dito na mayroong traumatic experience. Amen? May mga sexual abuse. Pero alam mo kapatid, dinaanan man yun, pero nung pinalaya ng Diyos, grabe yung breakthrough. Amen? Maraming cases kapatid na talagang human factor ang problema. Hindi yung biktima kundi halimbawa, mula sa magulang nila, mula sa kaibigan nila, mga ganyan. Pero kapatid, ang Diyos may restoration. Amen? Pero, iba naman kapatid, yung aksidente talaga sa sinadya. 'Di ba? Ako, ang topic natin ngayon, yung sinadya mo. 'Di ba? Sinadya mo yan eh. Ginusto mo yan. Amen? Kaya kapatid, dapat ayawan mo. Amen? Sabi mo nga dyan, ayawan mo ang kasalanan. Sige kapatid, sabi mo yan. Amen? So, ibig sabihin kapatid, you will pursue God while you are running away sa mga bagay na maglalagay sa'yo sa alanganin. Amen? Ayawan mo. Kung gusto mo talaga mag-partake sa character ng Panginoon at lalong-lalo na gusto mong magbago ng buhay, magkaroon ka ng partnership sa Panginoon na parehas niyong ayaw ng kasalanan. Amen? Ngayon, may mga bagay na magagawa ka pa rin. Tama? Pero kapatid, doon na yung papasok yung sanctification. Amen? Doon na po yung papasok yung repentance. Doon na po papasok yung pagiging tapat mong humingi ng tawad. Amen? Doon na papasok kapatid yung pag-abide mo sa Panginoon. Amen? Mamaya ko po sagutin yung pagod sa ministry. Mamaya na po yan. Amen? Kaya kung titingnan mo kapatid, magkaroon ka ng discernment. Amen? Alam nyo kapatid, sa totoo lang, matatanda na tayo eh. Amen? Tama? Alam mo na yan, tama't mali, alam mo na yan. Minsan lang talaga pinagtatanggal mo yung mali at ginagawa mong mali yung tama. 'Di ba? Alam mo yan, kung di ka naman, naniniwala ako kapatid, you are more than capable. Amen?
Yung discernment, kapatid, merong gift na ganun, pero lahat tayo meron nun. Meron lang talaga na mataas yung discernment, pero lahat meron. Alam mo ang tama't mali. Amen. Wait lang po ah. So kung titingnan natin, kapatid, no? So kung titingnan natin, kapatid, kailangan talaga magdidesisyon ka at iiwas ka. Amen. So yun yung gusto kong ituro sa inyo. Amen. Na yung purity, minsan kasi again, meron tayong maling perception na yung purity ay sexual immorality, ang hindi, no? Marami tayong impure motives, marami tayong impure intentions, tama? Marami tayong impure ambitions, marami tayong impure speech, marami tayong impure na attitudes, meron tayong mga impure na relasyon, at meron tayong impure na desire. Anong gagawin mo dyan? Iwasan mo, itama mo, at ayusin mo. Amen. Kasi kapatid, kung isa-summarize ko tong kinikwento ko, ito yan. Ang purity ay ang isang puso na mula sa Panginoon. Amen. Ikaw dapat ay alam mong nasa Diyos ka. Amen. Kaya kapatid, dito ko po i-end sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sige po, buklatin po natin yung Bible natin. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi dito, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, whose is in you, whom you receive from God? You are not your own. You were bought up at a price. Therefore, honor God with your bodies. Nalalaman mo ba na ikaw ay templo ng Panginoon, ng banal na Espiritu? Yung mga natanggap mo mula sa Diyos, hindi na yan sa'yo, sa Diyos na yan. At ikaw ay binili ng dugo na precious blood of Christ. Therefore, ano sabi? Honor God. Amen. Kaya kapatid, yung purity is partaking in God's character in a way na ikaw ay belong sa Panginoon. Amen. At kaya kapatid na nagkaroon ka ng purity kasi you are protecting your intimacy sa Panginoon. Amen po ba? Intimacy sa Diyos. Amen. Wait lang po ah. Sinayos ko yung may nag-ano lang. So kung titingnan mo kapatid, kailangan ingatan yung intimacy mo sa Diyos eh. Amen. Kailangan. Kaya kapatid, ingatan natin. Amen. Makakagawa po ang Diyos sa buhay natin pag iningatan mo yung intimacy mo sa Panginoon. Amen. So kaya may assignment po ako. Amen. Ito simple lang at lagi-lagi na natin ginagawa. Pwede ka bang magsulat ng letter sa Panginoon ngayon? Amen. Isulat mo tong letter na to bilang pursuing Christ. Paano yun? Sulat ka sa Panginoon. Panginoon, ako ito. Letter of pursuant. Nais ko po to
ganito po ako. Ito po yung gusto kong gawin para sa'yo. Para bang love letter to Jesus, pero kinikwento mo yung mga bagay na nais mo para sa Panginoon, yung mga commitment mo sa Panginoon. Gusto ko to Lord, ito po gusto ko, ito nga lang yung hadlang. Nagigets nyo? Kasi kailangan nating ingatan yung intimacy na yan. Amen? So yun po yung assignment natin. Nagets nyo po ba? Amen? Kapatid, bigyan natin ng oras ang Panginoon niya. Amen? Mag-i-end po ako around like 11:25 no, hindi ko alam kung parehas tayo ng oras. Kasi nagkakaroon ako ng error ngayon eh dahil sa internet no. Pero yung 25 minutes hanggang 12, kapatid, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Kaya I will pray for you. Amen po ba? O aking Diyos na dakila at banal, idinadalangin ko po sa aking mga kapatid na narito ngayon that we will pursue purity and you will protect our intimacy sa iyo. Lord, lahat ng mga natutunan namin ngayon, ma-apply namin. At lalong-lalo na yung letter na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. I pray na ikaw po ang Diyos ang kumilos, Panginoon. At the same time, ikaw po ang Diyos na magbigay ng biyaya sa amin para masunod namin ang kalooban mo. Lord, we want you. And we love you so much, Lord. Kaya tulungan mo kami makapagbago ng buhay. Ganun din sa mga bago na narito. I pray and declare na ipursu kanila, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagde-devotion ngayon, Lord. Ihayag mo sa kanila. At the same time, sa encounter na gagawin mo for spending time hanggang mag 12 a.m., Lord God, I pray, tutulungan nyo kami. In Jesus' name, amen and amen. Medyo na-stress po ako sa lag, kapatid, no? Kaya may inaayos ako para maayos. Pero, kapatid, pag ginawa mo to, walang laglag. Amen. Hindi po intermittent yung connection natin sa Diyos, kundi strong yan. Kaya gawin natin. Amen. Kaya kapatid, no, to keep in touch with us, Lord, sa ministry namin, sa mga hindi pa po nakasali ng group chat, please sali po kayo. At the same time, kapatid, hingin ko pa rin prayer request nyo. Send your prayer request. Amen. At naniniwala po ako, kikilos po ang Panginoon. At the same time, magbibigay din ako ng prayer request ko ngayon, kapatid, after this. Pero, unahin nating makipag-usap sa Panginoon. Amen. Chani, tama na yung instruction mo, send mo nga. Amen. Yeah, hallelujah. Kaya kapatid, no? So, ayun, ganun din pala. Salamat po sa mga nagbigay ng diamonds, no? So, lahat po yan mapupunta po sa Panginoon. At the same time, gusto ko pong i-take yung opportunity na to, kapatid, na magpasalamat po sa lahat po ng tumutulong sa ministry ko, nakakaalala, no? At the same time, sa mga kapatid na talagang supportive po in terms of our tech improvements, in terms of our face-to-face ministry. Salamat po. Amen. Kaya, ayun kapatid, no? So, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos po sa iyong buhay. Amen. So, God bless po, no? Ay limited, oh. Sige, i-send ko yung instruction. Amen. So, ayun, medyo naglalag na ako, no? Tama. Kasi meron pong nangyayari dito sa internet namin. Pero pasama na lang din, no? Pasama na lang din sa prayer. So, ayun, kapatid. Again, isend nyo po sa akin prayer request nyo. Please po. No, I'm persuading you, please. Kung naniniwala po kayo na pinagpapala po ng Diyos itong ating ministry, please send it to me. Kasi po magmamarathon po ako ng prayer ngayon. Amen. So God bless po. Pagpalain ka ng Panginoon at naniniwala po ako